Samantala, humupa na ang epekto ng Bagyong Lando sa Cordillera Administrative Region. Kasunod po nito ay tumaas naman ang bilang ng mga naitalang nasawi sa nasabing rehiyon. Ang detalye, alamin natin mula sa aming kasamang si Jonathan Lianes ng PTV Baguio, live via Punta. Yes, sir. Di makarami dalawang araw na pagbuhos ng ulan, tuluyan ng umina ang epekto ng Bagyong Lando sa rehiyon na itinuturing na lamang bilang isang tropical depression. Magkaganon man, tuloy pa rin ang sinasagawang pagsulipay ng Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council upang mapagsagawa ng kukulang aksyon gaya ng forced evacuation sa mga identified flood at landslide-prone areas. Naman sa opisyal na talaan ng CDRMC, umabot na sa 16 na kataong nasawi sa pagdaan ng Bagyong Lando sa Cordillera, habang 8 sagutan at isa naman ang nawawala. Naitala ng pagdasa Baguio na sa nakalipas sa 2 araw, umabot na sa 830.4 mm ang ibinuhos na tubig ulan ng Bagyong Lando sa lungsod at lalawigan ng Benguet na may katumbas na 2 buwan na buhos ng ulan. Kaugnay nito, umabot sa 860 na pamilya ang mailikas at idinala sa mga itinalagang evacuation center sa rehiyon, habang umabot na sa 1,067 na family food packs ang naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development Cordillera sa mga lalawigan ng Kalinga, Apayao at Agra. Sa inisyal na pagtataya ng Cordillera DRRMC, tinatayang aabot na may kumulang sa 27 milyong piso ang iyong pinsala ng Bagyong Lando sa 6 na lalawigan at 2 lungsod ng rehiyon. Dito sa lungsod ng Baguio, posibleng the state of calamity ng lungsod sa mga darating na araw makaraan ang isasagawang pagpupulong ng lokal na konsero ngayong hapon. Ito'y bunga ng natamang pinsala ng iba't ibang barangay, bunga ng pagkakahulog ng mga punong kahoy sa mga kabahayan at ari-arian, pagkakabaha at pagkakaguho sa ilang mga lugar. Sa Strawberry Capital o Trinidad Benguet, nakatira ang taniman ng iba't ibang uri ng mga bulak-bulak na sa sanang ikakalakal dito maging sa dangwa kalinsabay sa paparating na obserbasyon ng undas. Batay naman sa opisyal na talaan ng CDRRMC or hinggil sa estado ng pangunahing lansangan patungo sa palabas ng lungsod, nananatiling sarado ang mga kahabaan ng Cannon Road, Halsama Highway at ang Benguet-Vizcaya Road, habang nananatiling bukas ang Marcos Highway at Nagilan Road. Ipinapaalam naman ni Ginoong Jose Rosete, External Affairs Head ng Smart Communications, na kanila nang inactivate ang mga itinalagang libre tawag, libre charging stations sa Aurora, Nueva Ecija, Isabela, Cagayan at Ifugao o ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Lando bilang tulong sa mga residente. Mula sa tanggapan ng Office of Civil Defense Cordillera para sa Division ng Bayan, Jonathan Lianes.